si Mami, wala kang utang na loob sa kanya! Masama ba kung gusto ko ipagamot yung sarili nating nanay? Merong mga nagsasabi na mga kabataan daw ngayon walang ambisyon, makasarili, at sanay sa tinatawag na instant gratification. Yung bang kapag may gusto dapat makamtan agad? Aba kami may nakilala na isang Gen Z. Nakabaliktaran naman yan. Isang kabataan na nag-alaga at gumabay sa kanyang mga magulang na marupok at mga pasaway. Yan ang sitwasyon na kinasangkutan ng isang Gen Z na napilitang maging ilaw ng tahanan dahil sa gulong kinasangkutan ng kanilang pamilya. Kakayanin kaya niyang pasanin ang lahat ng pagsubok na kagagawan ng kanyang OFW na ama at ng kanyang ina na nalulong sa masasamang bisyo? Yan ang ating pakatutukan dito sa aming episode na pinamagatang Ang Nanay Kong Adik, The Judy Ann Peacock Story. Naku, siguradong mas surprise. Ano yan? Ba't may dugo? Dugo ah! Judy! Anak! Judy! Anak! Judy! Ano nangyari sa'yo? Judy! Ano nangyari sa'yo? May sugat ka ba? Nasaktan ka ba? Daddy! Anak! Daddy! Uy, anak! Ano nangyari sa'yo? Dugo ka! Dugo ba yan? Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan Kailangan ka? ba? Nagkalang hospital agad? Mami, Daddy, pintura lang yan. Ay, naku, napakapraning nyo naman po. Diyos ko, ito lang po yun. Naghalo-halo po kasi yung pintura na ginamit ko po sa project ko. Tapos nalagyan po ako. Ayan. Ano? Pagkatapos, napagod ako, nakatulog ako, kaya... Ayan. Kaya, muntik mo kaming patayin sa nervyos, bata ka! Sorry na, Mami. Ano ba sa mga isipin ko, Judy? Kita mo naman yan, bukas ang pinto, natutulog ka, puro dugo sa sahig! Sorry na. Anak naman! Presi, relax lang. Nagpapahinga lang anak natin. Diba? Ibig sabihin nun, nag-aaral mabuti, masipag. Ha? Oh, Nagtatampo po ako sa inyo, Daddy. bakit? Bakit hindi niyo po sa akin sinabi na uuwi po pala kayo? E di sana nasundo ko po kayo sa airport. Love na love kita. Gusto kong lagi kitang sinusurpresa. Baka, Daddy. Oy, teka, ha? Balita ko may award ka daw, ha? Hindi pwedeng hindi ako magsabit ng medalya sa'yo, ha? Ako, Daddy, maaasar na naman si Mami kung kayo po ang sasabit ng medal sa akin. Pa nga ba? Pero, thank you, Daddy, at umuwi po kayo. Miss ko po kayo. Alam mo, proud na proud ako sa'yo, anak. Sulit lahat ng paghihirap ko sa abroad. I love you. I love you too, Daddy. I love you. Miss kita. Mahirap ang pamilya ni na Judy. Kaya nang ibang bansa ang kanyang amang si Daniel. Nang makaipon sila ng sapat na pera ay nagpasya ang kanyang mga magulang na mag-invest. Pero unti-unti rin itong naubos dahil sa pambababae ng kanyang ama. Hanggang sa... Oh, Ganda nakita. Spirit. Di ba pupunta ka tayo? Mami. Walang pera ka! Mami, inaubos mo yung pera natin sa babaeng to! Excuse me? Anong pinagsasabi mong babae? Babe, sino ba to? Babe! Fiancé ko siya. Talaga? Talaga? Fiancé mo ba? Fiancé mo? Ay! Mami, Mami, tama na! Anak namin to! Ako? Mister ko yung kinakatari mo! Dami tao nakakahiya. Ano kayo nag-usap ni Daddy? Ano tama na nahihiya kayo? Ha? Ngayon pa kayo nahihiya? Kayo itong mga walang hiya. Kayo itong gumagawa ng kasalanan. Tama na! Tama na. Hindi ko alam na may asawa siya. Sorry. Sorry, hindi ko alam. Tingnan mo, hindi mo alam. Lumayas ka na ngayon. Alam mo na, lumayas ka na! Isali mo yung pera! Anong pasensya na? Anong pasensya?
Pasensya na. Anong pasensya na? Ikaw nga, ano ka? Pasensya na. Anong maluloko ka? Lumayas ka na! Ang kapal na mukha mo. Nagkakawa mo pa akong lokohin? Kamusta yung childhood mo, yung kabataan mo, nung nanirahan kayo sa Cavite? Nung bata po ako, Tita Mel, actually, we have the ideal family. Ano nangyari? Nag-start po yung issue sa family namin nung late na pong umuwi lagi yung tatay ko galing sa work. Naku, hala, parang alam ko na kung ano, saan pupunta yan, ha? Sige, Yes. go ahead, Judy. Tapos? Then, yun po, nagigising na lang po kami ng madaling araw na nagbabasagan na ng pinggan, Hala. basag na yung TV namin, yung DVD. Then, kami pong magkapatid is nasa hagdanan lang. Then, umiiyak lang kasi nakikita namin na nag-aaway silang dalawa dahil sa pera. Then, nagre-resort na yung mama ko sa pag-iinom. Then, lagi na kami nakakakita ng bote ng alak dun sa kusina namin. Which is, dati hindi naman ganun si mama. Mga anak, patawarin niyo ako sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo, ha? Alam ko na mali na pagtaksila ng mami niyo at ng pamilya natin. Maling-mali. Buti naman. Aalis ka na ulit. Tama yan. Alam mo, mga anak mo, taguyod mo. Matapos mong ubusin yung pera natin doon sa babae mo. Lumayas ka na! Alis! Mami. Mami. Patawarin niyo na si Daddy. Tapos na po yun, Ma. At saka, di ba nangako na si Daddy na magbabago na siya? Oo nga po, Mami. Ang pangit naman po ipaalis si Daddy nang hindi kayo okay. Huwag niyo akong turuan. Kung anong dapat kong maramdaman. Mga anak lang kayo. Hindi naman kayo yung niloko. Ako yung niloko, hindi kayo. Kaya kung yan! Napatawan niyo na? Hindi. Hindi ka mapapatawan yan. Ikaw. Tama yan. Alis ka na, ha? Huwag ka na umasang. Ha? Mga ginagawa mo, pare. Tama tayo. Ano yun? Tapos na. Tapos na tayo. Kayo, kailangan paglabas ko ulit yung lalaking yan. Wala na dito yan, ha? Uy! Umalis ka na! Pwisit ka! Unisip ang buhay ko! Hayaan niyo muna ang mami niyo. Baka madamay pa kayo sa gulo namin, ha? Basta, ayusin ko to. Pangako ko yun sa inyo. Noong simula, nagpapadala naman ng sustento ang ama ni Judy. Pero ilang araw pa lang, ay ubos na ito dahil nalulong na sa masasamang bisyo ang kanyang ina. Halos wala nang makain sina Judy. At ang mas malala, Ate, ang sakit-sakit talaga ng ulo ko. Diyos ko, ang taas ng lagnat mo. Megit 39 na. Wala natin din sa ospital. Saan pa kasi si Mami? Mag-alas 12 na eh. Kaya ba? Kaya pa yan eh. Mami, kailangan na natin dalhin si Princess sa ospital at taas na po ng lagnat niya. Tuntok na ako. Tutulog na ako. Pagod ako sa saklaan. Buti na lang nanalo. Hoy! 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 Hoy!
pera yan. Padala yan ni Daddy sa atin. Hindi! Bayad na to sa akin! Hirap na hirap ako doon. Kaloob ako sa kanya tapos pera ko to, bibili ko to na ikakasaya ko! Pamimili niyo po ng droga? Ha? Ng alak? Puro na lang po kayo sugal! Sagana po kayo sa anak! Sagana na lang po kayo sa pagkagasto sa sugal! Tapos ka na? Pagano? Hindi ka pa tapos? Sige! Ano pang gusto mo sabihin? Parang namang hindi na kami importante sa'yo, Mami! Palagi niyo na lang po kami tinitipid sa pagkain! Anak niyo naman po kami, bakit gano'n naman, Mami? Ha? Imbes na unahan niyo po kami, inuuna niyo pa po yung bisyo niyo! Gusto mo sampalin kita ulit? Bastos ka! Sinabi mo nga, di ba? Anak ko lang kayo! Anak ko lang kayo! Ito, pera ko to! Ako lang ang may karapatan gumastos nito! Hoy! Judy! Pera ko yan! Judy! Akin na yung pera ko, Judy! Mami! Akin! Tawan mo ako! Bitawan mo ako! I'm sorry! Judy! Pera ko yan! Magnanakaw ka! Ha? Kahit gaano katagal na panahon na ang lumipas, hindi pa rin matanggap ni Presi ang pagtataksil ni Daniel, kung kaya't araw-araw itong naglalasing at gumagamit ng droga. Ang masakla, pati responsibilidad nito bilang ina kina Judy ay tinalikuran niya. Bakit kailangan mo pang maghanap ng mapapagkakitaan para sa allowance mo? Nung time po Bakit? kasi na yun, yung mama ko is inclined na into drugs. Yun na po yung time na yung padala ng daddy namin is ginagastos niya sa bisyo niya. Oo, ganun And na. napabayaan na po kaming naubos. magkakapatid to the point na minsan wala na po kaming baon pang pasok ng school. Pakawalan niyo ako! Mami, Hindi please, ako Mami. adik! Sir! Tandaan po, please. Mami, please. Okay, Mami, sumama muna po kayo sa kanila, ha? Ayaw mo. Mami, please. Ayoko. Kuya. Please. Hindi ako. Hindi po namin kayo sasaktan. Ayaw. Mami. Sinasaktan niyo na nga ako eh! Ano hindi niyo ako sasaktan? Sakit! Mama, kailangan niyo na po magparehab. Okay, kailangan kong gawin to. Pasensya na talaga. Pero para sa ikabubuti niyo naman din po ito para gumaling na kayo, ma. Hindi nga kasi ako adik! Hindi ako adik! Nasasaktan ako sa Sir, ano ba? Sir, please, tandaan naman po sa nanay ko. Please, alagaan niyo naman po siya. Lumalaban din po siya eh. sakit na! Kawa ako maigi. Mami, Sumama na ako kayo, ma'am. Sumama muna kayo, ha? Para sa ikabubuti niyo rin po ito, please. Para din po ito sa inyo. Hindi ko kailangan ng Sige na, Mami. Sige na, Mami. Sumama na po. Wala akong utang na loob eh! Wala akong utang na loob! Delikado ng pasyente, nananakta po siya. Tumayo na ako kayo, ma'am. Hindi na kasi ako adik. Nanok mabuti. Hindi ako adik. Di ba napakaayos? Sige na po. Ma'am, tumayo na ako kayo. Mami! Mami! Uy! Kuya! Tulungan niyo naman po! Kuya, hindi! Nakasasasay yung nanay ko! Nasasay yung nanay ko! Mami, sorry! Sumakay na po kayo. Wala kang utang na loob at huwag mo ka tatawagin ng mami, ha? Kasi hindi kita anak. Wala akong anak na traitor. Wala akong anak na traitor. Sige na po. Sige na po. Sorry! Mami, sorry! Ma'am, kami na ako bahala. Sana pinatay na lang kayo. Hindi ako adik. Hindi tayo! Sir, please, ingatan niyo po nanay ko, please. Please. Ang isasampa po nating reklamo sa magulang na nananakit o may bisyo sa kanilang mga anak ay yung Republic Act 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ito ay isang batas sa atin sa Pilipinas na nagbigay ng proteksyon sa mga bata laban sa iba't ibang anyo ng pang-aabuso. Ano-ano yung mga pang-aabuso? Ito po yung physical, sexual, emotional, and mental abuse. Alis na ako. Uy! Teka lang. Ang baon mo pa. Uy, nabayaran ko na rin yung midterms mo at saka nabayaran ko na rin yung kuryente. Kaya may ilaw na tayo.
Buti na lang marami tayong benta ngayon sa lip tint. Uy! Ano, sis? May problema ba tayo? Wala naman po, Mami. Ay, ate pala. Uy, ka lang. Mag-usap nga tayo, bakit may problema ba tayo? Feeling mo kasi ikaw yung magulang dito sa bahay na to. Hindi kita nanay, hindi rin kita tatay. Porket may ganyan kang business, ano? Ikaw yung laging masusunod? Malamang. Binilin ka sa akin ni Daddy, di ba? Responsibilidad kita. So yung pagpaparehab mo rin kay Mami, binilin ba yun sa'yo ni Daddy? Ate, hindi. Kasi ikaw lang nagdesisyon nun. Hindi mo man lang kami kinonsulta, nagmagaling ka. Pinag-usapan na natin to. Ha? Di ba pinag-usapan na natin na ipaparehab natin si Mami? Pinaalam ko rin yun kay Daddy. Pinag-usapan natin yun. Kayo lang naman yung palaging umiiwas sa akin eh. Iniiwasan namin yung topic kasi hindi namin gusto. Ate, tingin mo ba natuwa kami? Hindi! Kinawawa mo si Mami. Wala kang utang na loob sa kanya. Masama ba kung gusto ko ipagamot yung sarili nating nanay? Ha? Ate kang nanay natin. Kailangan natin siyang iparehab, princess. Mas kawawa si Mami kung hindi natin siya ipapagamot. Di mo ba nakikita na mas nakakahiya tayong mga anak kung hahayaan lang natin siyang malulong sa droga? Ha? Ano gusto mo? Balang araw makikita na lang natin sa balita, isang inanadik at tagpong patay! Ha? Ano? Gusto mo ba yon? Gusto mo bang mamatay si Mami? Ha? Ano gusto mo? Tingin mo ba hindi ako napapagod? Ha? Pagod na ako. Pagod na pagod din ako. Alam mo lang. Okay, pagkamot si Mami kasi mahal ko siya. Mahal ko siya at ayoko na mamatay siya agad-agad. Ayoko matapos yung buhay niya ng ganun-ganun lang. Hindi mo pa naiintindihan yun. Ate, I'm sorry, ate. Ate, I'm sorry. Judy, Uy! tapos na yung shift mo. Atid na kita. Hindi, sige. Ariel, okay lang. May kasabay naman ako eh, ha? Sino? Salamat. Si Luigi. Eh, di ba absent yun? Si Laila, andun lang siya naghihintay sa kanto. Kitain ko siya ngayon. Saan? Wala naman si Laila eh. Judy, sige na. Atid na kita. Safe ka sa akin. Pero, bagong lahat, message mo sa group chat natin, ha? Ano tong picture na to? seryoso ako. Pwede na ba kitang hatid? Ligawan? Nakilala ni Judy si Ariel at agad namang nahulog ang loob niya rito dahil naibibigay nito ang atensyon at pagmamahal na nakasanayan niya noon sa kanyang ama. Ate, may inaasahan ka bang darating? Bakit bumukas yung gate? Alam mo na kung inaasahan, ikaw ba? Wala. Sino yan nandun? Ate, baka magnanakaw yan. Subukan ko mag-
Anak naman! Grabe! Ganun ba ang pagbati sa Mami? Eh, Mami, bakit di naman po kasi kayo nagsabi na lalabas na kayo ng rehab? Gusto ko kasi kayong surprisahin. Kaya sabi ko dun sa doktor ko, huwag naman sabihin sa inyo para... O, di ba? Natakot ba kayo? Pero na-surprise ako kayong mga anak. Pwede ba payakap? Miss na miss ko kayong mga anak. Mami, na-miss kita. Oo, na-miss din kita. Na-miss ko kayo. Judy, anak, halika nga dito. Hindi ako galit, ha? Tama na. Anak naman, alam mo, nagpapasalamat nga ako sa'yo. Kasi kung hindi mo pinagamot si Mami, kung hindi mo pinarehab, eh di sana napariwara ako lalo, di ba? Kaya, thank you, anak. Sana, Sorry, Mami. Sorry, Mami. Hindi naman ako galit, anak. At saka, tama na yung iyak. Dapat happy tayo, masaya tayo. Nandito na si Mami. Babawi si Mami. Ha? Babagong buhay na talaga ako. Pangako yan. Ha? Miss Mami. Promise yan. Ewan ko. Anak ko. Sa ganda, na-miss ko kayo. Na-miss ko. Oh, mga baby ko, na-miss ko. Tinupad ni Presi ang pangako niyang pagbabagong buhay kina Judy. Dahil dito, naging inspirado at nagkaroon ng lakas ng loob si Judy na mas palaguin pa ang negosyo nito. Naisip niya na kung magtatagumpay siya sa negosyo, ay papauwiin na niya for good ang kanilang ama nang sa gayon ay maging buo na uli ang kanilang pamilya. Hanggang sa... Anak, may gusto sana kong sabihin sa'yo, kaya lang baka ikagalit mo. Pumasok ba kayo sa kwarto ko kanina? Pumasok ako. Pwede ba tayo mag-usap, anak? Yung tayong dalawa lang dun sa loob. Kasi ganito. Bakit ba? Mawalang galang na ako, pero nakita ko kayo kanina. Kumuha kayo ng pera sa safety box ni Judy. Sandali. Anak, wala akong kinuha. Naglinis lang ako. Pero itong boyfriend mo ngayon, nakita ko lang, yung kausap niya, kilala ko yun eh. Dati kong supplier sa droga yun, kaya adik yung boyfriend mo. Huwag kang magmamang maangan kasi nakita ko kayo, may inabot kayo sa isa't isa. Ako, tita, wala akong kausap. Tsaka, hindi po ako adik. Judy, hindi ko alam yung pinagsasabi ng nanay mo. Bakit niya ba iniba yung issue? Di ba ang issue dito, nawawalan ng pera si Judy? Eh, nakita ko yan kanina eh. Kumukuha ng pera. Sandali, wala akong kinuha, anak. Naglinis lang ako eh. Akala ko ba nagbagong buhay na kayo? Oo naman, anak. Huwag ka maniwala dyan. Nagsisinungaling yan. Nagkakamali ka, Judy. Sino ba sa ating dalawa yung may history ng pag-aadik at pagsisinungaling? Di ba ikaw? Anak, sino bang paniniwalaan mo? Itong boyfriend mo, itong impaktong boyfriend mo na walang karespe-respeto sa akin o ako na nanay mo? After couple of months po na going out with Ariel, may time na sinabihan ako ng mama ko na parang si Ariel is nakita ko nakatambay doon sa street
na kung saan doon siya nagbibisyo dati. Before that, meron na pong kutob talaga na may something kay Ariel. Kasi madalas ako nawawalan ng pera Ay, pagkasama ko nako. siya. Yun na nga. Ang sakit po sa akin, tita, kasi parang yung pinakakinamumuhian kong bagay noon. Sa Ito mama na ko. naman. Ito na naman. Ano ba? Umuwi ka na! Ayoko na! Promise! Alam mo ba, ha? Nang dahil sa'yo, muti ka nang masira yung relasyon namin ng mami ko? Sige. Buong akala ko, bumalik si mami sa pag-a-addict, yung pala ikaw? Ha? Yung pala ikaw yung addict? Break na tayo, umuwi ka na, umalis ka na dito, umuwi ka na sa inyo! Judy! Sige! Subukan mo akong iwan, magpapakamatay ako, Judy! Ano? Iwan mo ako? Papakamatay ako pag iniwan mo ako, subukan mo! Hoy! Tama na. Daddy? Uy, wala kang karapatang guluhin at saktan yung anak ko, ha? Umalis ka na. Baka hindi ko mapigilan yung sarili kong mapatay pa kita, alis! Daddy? Ayos ka lang ba? Daddy? Ikaw pala, princess, ha? Ikaw talaga nagkwento kay daddy tungkol sa ex ko? Oh, talaga? Ano, para lang umuwi si Daddy? Tama ka dyan, ate. Chinismis ko talaga kay daddy kasi miss na miss ko na siya. Hindi na babalik yun. Takot lang niya, tuluyan ko siya at demanda natin. Tama, Daddy. Mami, dapat ang tahimik niya naman po. Si Ariel, no? Sana matulungan siya ng pamilya niya. Gaya ng pagtulong mo sa akin. Ako. Daddy? Sakit po ba kayo? Bakit parang iba na po yung kulay niyo? Iba na po yung kulay ng mata niyo, Daddy, at saka yung bibig niyo. Okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Ayos lang ako. Okay. Alam mo, may kulang dito. Yung paborito mong corned beef na niluluto ko. Oo nga pala. Tara, Daddy, kunin natin. Habol Sama ko kayo. Ako na. Relax lang kayo dyan. Magluto, Daddy. Ako na. Kumain lang kayo dyan, ha? Okay, sige po. Daddy? 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 Ano nangyari kay Daddy? 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 Daddy, please wake up, Daddy. Daddy! Mami! Ano nangyari kay Daddy? Please, Daddy, gising na kayo. 2012 pa lang po pala, may sakit na siya. And hindi niya sinasabi sa amin kasi ayaw niya kami mag-alala. So parang tinatry niyang gamutin, magpagamot siya ng alone. And ang nakakaalam lang is parang iilang tao. The patient has stage 4 prostate cancer. Stage 4 po, Doc? Parang ang bilis naman po ata. Ayon sa records niya, matagal na palang iniinda ng father mo yung sakit ng likod at balakang niya. Akala niya kasi, arthritis lang. Saka na lang siya nagpatingin nung may dugo na ang ihi niya. At nang ma-diagnose siya, stage 4 na. Magagamot pa po ba si Daddy? May gamot pa po ba to? I'm sorry, pero 3 hanggang 6 na buwan na lang ang lalagi ng buhay ng daddy niyo. Kailan naman po kayo mag-aalaga kay Daddy? Kaya na lang ni Princess.
Mami, exam week po kasi namin ni Ces this week. Ako nga po, doon na nga po ako mag-aaral ngayong gabi. Pero hindi na po kami papayagan ng prof namin na mag-absent kasi kaka-absent lang po namin last week. Baka pwedeng kayo naman po. Eh, may nurse naman, di ba? Kaya na ng nurse yun. Mami, magtapatan nga po tayo. Bakit parang wala na po kayong pakialam sa sakit ni Daddy? Ayokong bantayan ng daddy mo. Bakit? Tumusta yung pamilyang to. Sinira niya. Kaya yun nangyayari sa kanya ngayon, karma yun sa kanya. Sa panloloko niya sa akin. Hindi biro ang dinanas ko, ha, Judy? Kaya yung langit, binibigyan ako ngayon ng hustisya. Hustisya, Judy. Parang hindi niyo naman po ata kailangang idamay ang Diyos, Mami. Oo, nagkasala po siya, pero hindi po ibig sabihin nun matutuwa kayo dahil nagdudusa po siya ngayon. Pati naman din po kayo nagkamali, di ba? Naghirap naman din po kami, di ba, nung nalulung kayo sa droga? Pero ano pong ginawa namin? Di ba pinatawad naman po namin kayo? Pinatawad po tayo lahat ng Diyos. Ikamamatay niyo rin po ba? O mas pipiliin niyo pong magpatawad? Kaysa manaig po yung galit dyan sa puso niyo? Saka ito po. Ito, Mami. Maayos pa naman din po ito eh. Kaya pa eh. Sa inyo na po yun. During that time, yung mama ko is parang, ano siya, may resentment talaga siya sa daddy ko. Dati po kasi Tita Mel, meron po silang investment sa educational fund naming magkapatid. Nung time po yon na malakas pa kumita si mama and okay yung mga business niya. So, itong si daddy ko, since nabababae po siya, ganyan, unknowingly, winidraw niya na po pala yung investment nila ni mama. So, nung time na naghahabol na si mama, inaasikaso na yung documents kasi nga i-claim na yung, yung pera. Nalaman niya na matagal na palang wala yung pera. So, ibig mo ba sabihin, hindi siya napatawad ng mama mo hanggang sa kahuli-hulihan? Hindi nagkapatawaran ang parents mo? Presi, mahal. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Naiintindihan ko kung hindi mo na ako mapatawad. Daniel, mahal pa rin kita. Wala naman nagbago. Mahal pa rin kita. Nagkamali din ako. Mas pinili kong idaan sa bisyo ko yung galit ko sa'yo. Siguro kung pinatawad kita, iba siguro yung kapalaran natin ngayon. Siguro tatanda tayo magkasama. Kasama ng mga anak natin. Mga anak natin at apo. Mas pinili kong manaig yung galit ko sa puso ko. Daniel, sana mapatawad mo ako. Yes. Daniel. Mahal ko kayo. Ingat
Ingatan niyo ang mami niyo. Princess. Lalo na ikaw, Judy. Isinapuso ni Judy ang mga bili ng kanyang tatay at hindi niya iniwan o pinabayaan ang kanilang pamilya. Ngunit lagi pa rin sumasaglit sa isip ni Judy ang kanyang daddy. Lalo na at tuwing umagay ito ang una niyang pinapadalhan ng morning messages noon. Minsan ay nag-post siya ng message sa Facebook para sa kanyang ama at nag-trending ito online. Marami ang nakarelate sa tunay na pagmamahal ni Judy sa kanyang ama. Anak. Sorry. Nakakahawa ka. Galing lang tayo sa kwarto ng daddy mo. Umiiyak ka na naman. Aww. Alam ko kasi boy pa rin hanggang ngayon si daddy eh. Alam niyo po, minsan napapaisip po ako kung proud po ba siya sa akin. Kung buhay po siya ngayon. Naisip ko ano po kayong sasabihin niya sa akin. Proud na proud ako sa'yo, anak. Yun. Sabihin nun at saka gagawin nun. Proud na proud ako sa'yo, anak. may kiss pa. Pero alam mo, anak, thank you. Salamat na maraming. Ate, sana. Mahal na mahal ka ni Daddy. Tsaka, sobrang thankful kaya kami ni Mommy kasi hindi mo kami iniwan. Si Daddy naman, masayang-masaya siya sa langit. Kasi, ikaw ang nagtaguyod ng pamilya natin. Ako nga po dapat ang nagpapasalamat sa inyo eh. Hindi ko naman po ito magagawa kung hindi tayo sa pagmamahal at sa suporta po ng dalawa. Kaya salamat. Oh, yung daddy mo. Nakangiti si Daddy. Hi, Daddy! Pero anong aral, Judy, yung nais mo ibahagi sa makakapanood sa iyong talambuhay? Siguro, Tita Mel, yung biggest is yung part ng pagpapatawad. Oh. Ang hirap kasi magpatawad, Tita Mel, kapag hindi humihingi ng tawad yung taong nakasakit sa'yo. Oh, yes. I know what you mean. Yes. So, yung sa mama ko po kasi, bata ako na punong-puno ng galit sa kanya. Kasi pinasa mo sa akin yung responsibilidad mo. Bata ako na ako'y nangangailangan ng someone to look up to, na mag-guide sa akin. Pero bakit ganito yung ginagawa mo? Parang yung pain mo, yun lang yung nakikita mo. Parang paano naman kaming mga anak mo? So, yung part na mapatawad ko siya kahit na hindi siya humihingi talaga totally ng parang sorry anak sa mga nagawa ko. Yun po yung pinaka mapagpalaya sa akin. Na parang siguro hindi yung dahilan kung bakit nag-sorry yung negosyo namin. Kasi after naming mag-reconcile as family, parang ang gaan sa pakiramdam. And doon na po nag-start talaga na umokay yung relationship namin na mag-ina and kami mga magkakapatid. Thank you very much, Judy, ha? Yes, Thank you. Isang matatawag na wake-up call itong episode natin ngayong gabi. At sa aking mga kapwa magulang dyan, panghabang buhay ang responsibilidad natin sa ating mga anak, ha? Mula nang sila ay isilang, nakasalalay sa atin ang kanilang kinabukasan. Abay, huwag naman sana umabot na tayo pa ang maging pabigat sa kanila. At yung anak pa natin ang bubuhay at mag-aaruga sa atin. Ilaan
Ang perang kinikita natin para sa kanilang pangangailangan. Hindi para sa mga bisyo, ha? Sus Maria Josep naman. Naway bawat miyembro ng ating pamilya magtulungan, magsaluhan ng problema nang sa gayon lahat tayong umangat sa buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman.